Manalangin. Teresa, mag-pray natin ngayon. Teresa, bigyan natin sa circuit prayer. Panginoon, maraming salamat po sa pagkalinang ng araw nito. Pero po, iniwan namin sa iyo kahit sa bahay. Sabay, hindi niyo po kami ng makakaiwan upang mas lalo po namin maunawaan ang mga salita mo, pag-aaralan namin sa araw na ito. Pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang paboritong step na. 150. Morning po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po para sa bawat isa. Ayan, tayo po ay tumayo at bigyan po natin ng papuri at awitin ng ating mahal na Panginoon. Amen po. Sige po. Ayan. Handa na po ba ang lahat para magpuri sa ating Panginoon? Amen.
Ako'y manalangin. Hallelujah. Panginoon Diyos naman ang nakapangyarihan sa lahat, Lord. Pinupuri ka, dinadakita ka ng Panginoon. Tinataas ka namin, Lord, sa mga oras ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagkakataon, Panginoon, na dinala niyo po kami uli, Panginoon, sa inyong tahanan, Panginoon po. Sama-sama magpuri, magsamba sa inyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Sa araw-araw na kabutihan ninyo, Panginoon, wala po kami karapatan, Panginoon, na pagkaitan ka ng oras, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Pangunahan niyo po ang lahat ng inyong mga gagamitin, Lord, sa gawain ito, Panginoon. Kayo po ang maitaas, Lord, sa umaga nito, Panginoon. Gabayan niyo kami, Panginoon, na sa matapos, Lord, ang gawain ito, Panginoon. Lagi kayong pagpuli pa sa salamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trompeta. Awitan sa saliw ng alpa at ira. Sa tugtog ng tambol magsayaw purihin. Mga alpa at flauta lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang. Sa lakas ng tugtog siya'y papurihan. Purihin si Yahweh ng mga nilalang. Purihin si Yahweh. Amen. Hallelujah. Ayan. Handa na ba ang lahat magpuri para sa Panginoon? Amen. Kantahin natin ang tunay ng lakas ng aming Panginoon. Kahit sumayaw para sa aming Panginoon. My life out not so big. The only one I need. To you, that's all I need. That's all I am. All to you. One day. Jesus, you're the only one that I believe for. One day. Jesus, you're the only one that I believe for. One way, Jesus, you're the only one that I believe on. One way, Jesus, you're the only one that I believe on. One way, Jesus, you're the only one that I believe on. One way, Jesus, you're the only one that I believe on. One way. One way, Jesus, you're the only one
only one that I could know. My friend, please stop. You're the only one that I could live for. Patuloy tayo, patuloy pa sa ating Panginoon. Mahal na mahal namin ikaw, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan na? May ay pabalik. At sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman ay higit ay pagkabalik. Pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Iaalam. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay ika'y babalik. Pagkat sa piling ko'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Tunay kang magbabago ang pagmamahal natin para sa ating tunay ang langit ang ating Diyos kapag siya ang Lord, when the world has fallen, you stand beside me. Give me a song in the night, Jesus. I need you every morning.
Sa oras na hindi na namin kaya, O Lord, ikaw yung naging sandalan namin, O Lord. Hindi kami mawawalan ng tiwala sa iyo, O Lord. Alam namin na ikaw ang laging nandyan para sa amin, O Lord. Hindi mo kami iiwan. Within your mighty hand.
of you, Kaya nagdilig kami sa iyo. Dahil kayo sabi dito. Ngayon, ang aming Panginoon, O Lord. Lahat ay pumalakpak para sa amin. Hallelujah. Ayan. Tunay nga naman pong napakasarap pagpuri sa ating Panginoon. Amen. Ialala ang ating mga sarili kay Lord. Hallelujah. At sige po. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating Sunday School na pangungunahan po ni Sister Marilu. Palakpakan po natin. Walang iba kundi si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Good morning sa atin lahat. Morning. Bago tayo mag-umpisa ng ating Sunday School, pwede ba isa-isa tayo magbigay ng memory verse? Amen. Kasi, Akin, 11, oh, 24. si Pastor, Jesus way. pinakamaiksi na verse. Ikaw, brother, Jobert. God is good. Ano yun? Kasi napaka-importante na may memory verse tayo. Dahil kahit saan tayo mapunta, pwede tayo mag-share ng Word of God sa isang memory verse lang. Amen? O, Sister Rodeline, babalikan natin si Brother Gilbert. Kasi matagal-tagal na tayong Christian. Kaya dapat mayroon talaga. Yes. Para maging seryoso sa pakikinig. Kasi may mga party line. Ang Romans hirap. 8 verse 18, for I consider the sufferings of this present time are not Hindi man yan memory verses. Reading verse. worth the glory that is to be revealed. Yeah, maganda yan. Naghahanda pala, no? Oo. Dapat memory. Memory, nasa memorya lang natin. Hindi ko binabasa natin. Ikaw sis, si Sister, yung mama ni Sister Rodeline. Sa ulo ko lang yung mga inapit at nakakalimutan. Sa ulo ko lang yung mga verse, pero yung Oh, si brother, si Sister Vanessa. Madaming pas. O si Sister. Oh, Roma 2:11. ang Diyos walang itinatago. Ayun si Sister, Mateo 7:21. Hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Tumiyaw lamang ang susunod sa kalooban ng aking Ama. Amen. Amen. O si Sister, si ikaw. Ako po? Hindi siya. Si Maymay. Ikaw na lang sis. Ano po, yung memory verse po na tumatak sa akin since ganito pa lang po yung edad natin na Sunday school kami. John 3:16. Pinaka Maganda yan. pagmamahal ng Panginoon. Pagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigay niya kami ng bugtong na anak. Upang ano sino man sumampalataya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. O yung aking, brother. Ang akin na lang, Mateo 11:28. Diba? Maganda yan. Oo, 11:28, Pastor. Napakaganda niyan. Bigyan natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin. Amen? At siya lang ang makakatulong sa atin. At saka yung John 14:6 at John 3:16. Oh, John 3:16. Pastor, hindi na kasi alam ko marami silang mga memory verse. Sinubo ko lang yung mga kapatiran natin kasi parang matagal-tagal na tayo mananampalataya.
praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah, hallelujah. Ang banal sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat, Lord, sa umagang ito. Muli ka namin pinupuri at salamatan. Nakila ka sa buhay namin, Lord Jesus Christ. Ama, nandito na naman ako, Lord, sa iyong harapan. Gagamitin mo ako, Lord, sa Sunday School, Lord Jesus Christ. Bigyan mo po ako ng knowledge sa wisdom. Na maibahagi ko ito ng maigi at manawaan ang mga nakikinig ng mabuti, Lord. At ito, Lord, ang aming isa sa buhay, bilang yung mga anak, Lord, na sumusunod sa ayon sa iyong kalooban, Lord Jesus Christ. Hindi ko ito, Lord, makagawa kung wala ka sa aking buhay. Kaya, Lord, salamat sa aming Panginoon kapangyarihan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Praise God. Magpapasalamat ako kay Lord dahil sa sobrang dami ko na edukasyon. Nagawa ko pa rin makapag-aral. Salit-salitan sa kay Emmanuel na exam. Mayroon pa dito pag Basta para sa kay Panginoong Jesus, dapat may oras tayo sa kanya. Isang linggo pa sana ako na pastor, kasi busy talaga. Dahil ang daming reviewer ginawa ko, sumakit ko kamay ko pasusulat. Sa exam ni Emmanuel. Ang tema natin is lingkod ng Diyos. Ang text natin, Colossus 3:17-23. Pakibukas na lang kung sino ang mauna. Colossus 3:17-23. At anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin inyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamagitan niya, magpasalamat kayo sa Diyos, Ama. Mga babae, pasakop kayo sa iyong asawa, pagkat yan ang naangkop sa mga nakikipag-isa sa Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat yan ang kakalugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka masiraan sila ng loob. Mga alipin, sa lahat ng bagay, ay sundin niyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakita man o wala, maglingkod kayo. Hindi upang kalugdan lamang ng tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. 23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na para sa Panginoon. Kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Amen. Yan ang mga lingkod ng Diyos. Dapat, yung binasa natin, nasa buhay natin yan. Amen? Ang sabi dito, ginagawa natin ito, hindi para sa tao, para tayo mapangalangalan, kundi para sa Panginoong Hesus. At dito, mga asawang babae, dapat pasakop daw tayo sa ating mga asawang lalaki. Amen? Dahil yung asawang lalaki kasi yan ang haligi ng tahanan. Amen? Kaya, lalo na kung yung asawa mo mabait naman, responsable, dapat siya ang nasusunod para sa kaayusan ng pamumuhay natin o sambayanan natin. Hindi yun ang babae ang nasusunod. Sabi ng Bible, pasakot tayo. Dahil kagaya niyan, Christian yung asawa mo, Christian ka rin. Talaga yung mga desisyon ng ating asawang lalaki ay tumpak yan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Amen? Magiging tapat daw tayo. Tapat. Ibig sabihin, wala man dyan ang asawa mo, malayo man yan kung saan, magiging tapat tayo. Huwag tayo maging tapat pag nasa harap lang yung asawa natin. Pag nakatalikod, baka iba na yung mga ginagawa natin. Amen? Dapat maging tapat daw tayo. Ganon din yung asawang lalaki. Dapat daw minamahal at hindi inaapi yung asawa. Eh minsan, diba sa mga unbeliever nakikita natin, ang turing nila sa asawa nila alipin. Kapag hindi nagawa yung nais nila, galit sila. Diba? Pero yung tayong naaralan na ng salita ng Diyos, yung asawang lalaki, dapat mahal. Ano ba ang ibig sabihin ng mahal? Ipinapakita mo, pinaglilingkuran mo ng magulang, kagaya ng mga nagtatrabaho, mga papa, mga tatay. Nagtatrabaho
yun. Mahal nila ang pamilya nila, lalo yung asawa nila. Kahit minsan pagod galing trabaho, tumutulong pa rin yung asawang lalaki. Dahil mahal niya, nakita niya, nakanda-ugaga yung asawang babae. Amen? Ganon, dapat nagmamahal. At iisa lang din ang asawa, huwag na mag-anak. Tapat din. Pareho po sa lalaki at babae, dapat maging tapat sa asawa. Hindi yung, ay, hindi naman nakikita ni Lord. Gawain lang yun ng hindi mananampalataya, ng hindi lingkod ng Diyos. Mga anak, dapat sinusunod. Tayo mga anak, huwag tayo mga suwain. Kung anong sinasabi ng magulang, dahil ang magulang hindi yan nagsasabi na ikapapahamak ng mga anak. Ang magulang ang nakakaalam kung anong mabuti sa anak, dahil yung mga anak hindi pa tama ang pag-iisip. Madali pa sila mag-brainwash ng mga gawa dito sa sanlibutan. Dapat nakikinig ang mga anak sa magulang. Kung anong pinapayo ng magulang, dapat sinusunod ng anak para hindi mapapahamak. Lalo na yung kung mga magulang pinaglilingkod sa Panginoon, talaga kung magpayo yan sa ikakabubuti ng anak, sa maayos na kinabukasan ng anak. Kaya ganun. Tapos, ang mga magulang naman, huwag naman masyadong pagalitan ang anak sobrang-sobra, na kahit nandyan yung barkada, dahil nandyan yung mga kakilala, ipapahiya mo. Hindi ba dapat yun? Dapat, kung may kasalanan siya, kausapin mo lang siya. Sa loob na kayo lang dalawa. Dahil kung binata na yan, o dalaga na yan, magtatampo yan. Lalayo ang loob sa iyo. At dapat, ang pagtingin natin sa ating mga anak, pantay. Kung binilhan mo yung isa, bilhan mo lahat. Pantay-pantay. Kung hindi mo kaya bilhin pa, liwanag mo sa kanila o ipaunawa mo na hindi natin kaya anak dahil marami kayo. O ito lang, mag-ipon-ipon muna tayo. Amen? Hindi yung isa lang bibilhan mo yung isa, magtatampo yun. Lalayo ang loob niya. Kaya ganon, pagpalaki ng mga anak. Dapat pantay-pantay. Yung mga anak ko noon 5, ay mahirap yung buhay namin. Sabi ko mga anak ko, isang bilhin ko, magtampo yung isa. Kaya tiis-tiis muna kayo. Mag-ipon muna tayo. Hanggat kailan, kung makaya na natin, bilhan kayo lahat. Kaya ang mga anak ko natuto sila. Hindi talaga ako magbibigay na yung isa lang bibigyan ko. Dapat pantay sila. Para yung pagmamahal ng anak sa magulang ay mananatili. Kasi magtatampo yan, hindi lang yan magsasabi sa'yo dahil takot ba siya, yung ano. Pero nagtatanim yan siya ng sama ng loob. Amen? Marami ako nakikita na po sa Facebook. Ganun. Totoong nangyayari yan. Amen? Mga alipin daw. Sino yung mga alipin dito sa lupa? Ibig sabihin yung mga nagtatrabaho. Kapag wala ang amo, nagsisipon. Hindi tapat. Dapat tapat tayo. Nandyan man yung amo, tao wala, maging tapat tayo. Yung iba patay oras. Papasok sa kubita, sobrang tagal na lumabas. O marami ako niya kasama noon sa factory nung nagtatrabaho ako. Natutulog, kinakatok na ng gwardiya. Ba't ang tagal-tagal lumabas? Pero tayong mga anak ng Diyos, dapat hindi na natin yung ginagawa. Amen? Maging tapat tayo sa ating tungkulin. Kung ano yung pinasukan natin, dapat gawain natin yun. May nakakita man wala. Dahil hindi nga nakita ng amo mo, nakita naman ni Lord ang ginagawa mo. Amen? Kaya maging tapat tayo lagi. Kaya yun, kasi daw, yung ginagawa natin, hindi natin ginagawa sa tao yun, hindi ginagawa natin kay Lord. Nagiging tapat tayo sa Kanya. Amen? Kaya kahit anong gagawin natin dito sa lupa, maging tapat tayo. Yung dapat ang mga lingkod ng Diyos. May nakakita o wala, patuloy kayong iba. Pag wala nakakita, ay wala naman nakakita. Shut mo na, okay lang. Amen? O hindi nga nakita yan ng kapwa natin na nanampalataya. Ngunit nakita yan ni Lord, walang maililihim yan. May tatanggapin ka rin yan ng ganti sa iyong pamumuhay. Amen? Ang hindi natin pagtapat sa Panginoon, may matatanggap tayong gantimpala din yan. Mabuti kung mabuti yung ginawa mo. At kung masama ang ginawa mo, hindi masama din yung ganti sa buhay mo. Totoo yan. Amen? Hindi yan ang natin. Timalang mo natin. Yung pinakatapos natin. Paano maging tapat? Kalingkod ng Diyos. Amen? Anong katangian o pag-uugali? Dapat mayroon ang tapat na lingkod ng Diyos. Amen? Tatlong ano lang to, pero napaka-importante ito para sa
panlupa ay tulad ng nagmula sa lupa. Ang mga katawang panlangit ay tulad ng 1558, Brad. Kaya nga. 15:38. 58. Happy na ikaw. 48. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam niyo hindi masasayang ang inyong pagpapalagpas. Amen. Masipag. Amen. Yan daw dapat ang katangian ng tapat na lingkod ng Panginoon. Maging masipag sa paglilingkod. Ano yung sabihin ng masipag? Kahit anong gawain para sa Panginoon, dapat dumadalo tayo. Ako hindi rin ako makadalo pag may pulis. Isa rin ako. Kaya siguro pinaalala ko yun sa akin. Ilang may pulis na ikaw hindi nakadalo. Maging masipag, ibig sabihin, pag wala ka lang naman, wala kang batang maliit, wala ka naman ginagawa dyan, bakit hindi ka pwede mag-attend? Tapos araw ng palimbahan natin, maging masipag tayo, on time tayo dumating. Dapat hindi panay, nandito na tayo. Amen? Ako noon, 5 ang anak ko, maliliit, may malalaki. Uupo yan sila panganay, pangalawa, hindi yan sila tatayo. Hindi yan tatakbo-takbo kasi nadisiplina ko sila. Kasi sabi ko, pag may magtakbo-takbo sa inyo pagdating sa bahay, palo. Kaya dumating yan sila, lumaki sila disiplinado lahat. Amen? Kasi madidistract din ako, hindi ako makakakinig sa kasunod-sunod sa kanila. Kaya yun ang iniisip ko. Kaya mababait talaga sila pagdating sa panambahan, nakaupo lang. Pag naiihi, papaalam yan, matiihi ako, balikan. Amen? Kaya lumaki sila walang mga bisyo. Lumaki sila lang nagpabarkada. Dahil yung mga anak natin, kapag pinabayaan natin sa labas, matuto yan. Ng mga bisyo, alam mo na ngayon, yung panahon natin ngayon. Lahat nandiyan na. Kung pinabayaan mo yung anak mo sa labas, obligasyon mo yan kay Lord kung bakit napariwara yung anak mo. Totoo yan. Tayo mga magulang ang nanagot kay Lord. Kapag pinabayaan natin yan. Dapat masipag tayo magdalo. Pag wala man lang kang problema sa katawan mo, sipagan natin. Dahil sa, kung ikaw ay nagtatrabaho kapag masipag ka, diba ikaw lagi ang napupromote. Hindi yung nagsisip-sip ka para makapromote ka. Dapat yung promosyon mo galing sa kasipagan mo. Amen? Sa pag-aaral din, ang nakikita mo with honors yung mga masisipag mag-aaral. Wala kang makitang nakapag-with honors yung mga tamad mag-aral. Pinakahulihan, bababa lagi ang grades. Amen? Kaya ganun sa kay Panginoong Isos. Kapag ikaw ay masipag magdalo, ikaw yung lumalago ang spiritual na buhay. Amen? Hindi mo makikita yung paglabog kung hindi ka masipag. Dahil ang ating spiritual na buhay, kumakain yan eh. Kung pagkain ay banal na salita ng Diyos. Kagaya din ang physical natin. Kapag ito ay isang bisis lang kumain, malnourished, maghihina. Ano din yung spiritual natin na buhay. Kapag hindi ito nakakain lagi ng Word of God, manghihina ito. Masipag ka nga doon sa labas na yung mga gawain na hindi para sa Panginoon. Mas lalo dapat sa Panginoon sipagan natin. Amen? Ako pag may mag-imbita sa akin, basta doon araw ng linggo, pasensya kayo. Hindi ko talaga kayo uukihan. Pero pag tapos ng gawain ko, hindi akong gumalo. Kung anong imbitasyon nyo. Mas i-prioritize natin ang Panginoon dahil dito tayo kumukuha ng lahat ng pangangailangan natin. Ay kung hindi ka nga masipag, tapos maalala mo lang si Lord kapag may kailangan ka. Amen. Dapat nahin natin si Lord. At saka yung mga masisipag sa gawain, yun din ang maalwan ang pamumuhay. Totoo yan. Dahil binibigis yan ng Panginoon. Kahit pagod na, ang igawa ko lang ng halimbawa yung anak ko. Natrabaho siya sa Baguio, uuwi pa para magsamba sa Taguig dahil siya ang natasa ng pastor na mag-mensahe. Pagod siya galing doon sa biyahe. Galing siya ng nahing, tatakbuhin niya pa yan, nakabulin niyang oras niya. Minsan iniimbita pa natin siya dito. Hindi siya nagre-reklamo dahil para kay Panginoon. Kaya ang buhay niya rin ay binigis ng Panginoon. Totoo yan.
lingkod sa Panginoon. Dahil hindi tayo matawag na lingkod ng Diyos kung hindi tayo masipag sa paggawa ng mga gawa na para sa Kanya. Amen? At ang pangalawa, basahin natin sa Mateo 7:36. Ay, Mateo 7:36 pala. 7:36. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang trusong nasa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika, aalisin ko ang puwing. Puwing mo, gayong truso ang nasa mata mo. Amen? Ang paglilingkod, hindi mapagkunwari o pakitang tao naman. Ang pamagat niya, maging tapat tayo. Puna tayo ng puna sa kapwa natin, pero hindi natin nakikita ang kasalanan natin. Amen? Dapat hindi tayo gano'n. Hindi pakitang tao lang. Kung may pagkakamali ang kapatid natin, kung sa atin ang kamali, kausapin natin siya. Tayong dalawa lang. Huwag na natin ipagsabi-sabi sa mga iba dahil lalaking ng lalaki ang gulo. Amen? Kasi sabi dito, tanggalin mo yung puwing ng kapwa mo mananampalataya o bahay mo o ano diyan. Ngunit ang nakabara daw sa ating truso. So, mas malaki pa ang kasalanan natin kasi truso nga eh. Malaki ang truso sa puwing. Amen? Kaya gano'n, dapat bago tayo maghusga sa kapwa natin, tingnan natin ang ating sarili kung wala ba tayong pagkakamali. Baka mas malaki pa yung pagkakamali natin. Kaya iwasan natin ang mapangkunwari na pananampalataya. Dapat tapat tayo kay Lord. At tapat din tayo sa ating kapwa mananampalataya. Dahil, paano tayo makaakay ng kaluluwa o ang pamumuhay natin higis sa ating ipinangangaral. Dahil pag tayo ay nangangaral, tinitingnan nila yung pamumuhay natin. Yun. Tinitingnan nila kung talaga bang namumuhay tayo ayon sa kalooban ni Lord. Basahin natin sa Santiago 2:15-17. Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka na ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog. Ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Ganon din naman, patay ang pananampalataya na walang kalapit ng Diyos. Ngayon, may nakikita tayo, may nalalaman tayo na ang kapatid natin naghihirap, tapos meron tayong maitulong. Nagdadamo tayo, sabihin mo, patnubayan, bibless ka ng Panginoon. Pero mayroon kang maitulong. Wala daw silbi yun. Dahil mayroon kang maitulong, pinabayaan mo siya. Nagugutom siya, hindi mo siya binigyan ng pagkain. Wala siyang maisusuot, hindi mo siya binigyan ng damit. Amen. Dapat daw, bago tayo ano sa kanya, kung nakikita natin ang pangangailangan, ganun kaya kung mag-akay ka ng kaluluwa. Hira talaga. Mayroon ka pang maakay na hindi pala totoo talaga ang Diyos ang paglilingkuran niya. Hindi yung sa lapit lang. Amen? Marami na ako niya na ano. Ngayon, yung inaakay ko dyan, nag-vlog na sa ano. Hindi naman ako nangusga, pero nakita ko. Mas lalong lumala. Kaya hinayaan ko na siya. Kasi pag gusto ko siyang kausapin, umiiwas na. Kaya sabi ko, Lord, wala na akong kasalanan. Hindi na ako nagkulang dahil binahagian ko na siya. Hindi na ako sisingilin mo ng dugo niya kung mapahamak siya. Kaya ganun. Ang habol nila sa atin yung financial. Kasi kung hirap na hirap sila. Pero hindi naman masama yun. Basta ang tulong natin, bukal sa loob natin. Tulong natin spiritual at financial. Gusto mo siyang matulungan financial, gusto mo siyang matulungan spiritual. Kaso siya ayaw siya, kaya wala tayong sagutin sa Panginoon. Amen? Kasi dito sinabi, nagugutom
gutom siya, hindi ko pinakain kasi nakita ko ilang araw na sila walang kanin. Kaya binigyan ko. Ngayon, tapos na ako sa obligasyon ko sa kanya, pinapaluto ko siya lagi. Sabi niya, magsisimba daw siya. Hindi naman ako pinapakaluhan niya kundi ang Diyos. Amen. Kaya ang ginagawa ko, pinapili ko na lang na sana maawa ang Diyos sa kanya at mamulat siya sa mga kasalanan ginagawa niya. No, nagiinom na tayo para siya. Kaya sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa kanila. Wala naman akong power mabuhat ng tao, ikaw lang. Ang power ko lang magbahagi ng salita mo. Amen? Yun. Kaya yun ang pagpiling ko na pangalawa. Hindi pakunwari upakita ang tao lang. Amen? May interest ka lang. Dapat yung paglilingkod mo, tapat ka sa Panginoon. May makukuha ka o wala, patuloy ka. Amen? At ang pangtatlo, basahin natin sa Roma 15:7-8. Kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Amen. Kasama to sa verse ni Roma 2:11. Ang Diyos walang itinatago. Pero ang verse natin, Roma 15:7-8. Malugod daw tayong tinanggap ng Panginoong Hesus. Hindi ba alam naman natin kung tayo hindi pa nakakakilala kay Panginoong Hesus? Di ba alam tayo karumi sa harapan niya? Lahat ng mga kasalanan mayroon tayo. Tinanggap tayo ni Panginoong Hesus, hindi siya nag-alinlangan na tanggapin tayo. Kaya tayo ganun din. Huwag tayo mamilit ng tao. Gusto natin pa isamahan o bahagian ng salita ng Diyos. Mahirapan siya o mayaman. May kapansanan siya o wala. Dapat bahaginan natin siya ng salita ng Diyos. Dahil tayo, kung hindi lang nagbahagi sa atin, hindi rin tayo magiging anak ng Diyos, magiging lingkod, magiging tapat na lingkod ng Panginoon. Yan ang sabi ng Panginoon. Na malugod na tayong tinanggap, naubod tayo ng makasalanan, tayo, pag may makita tayo, ay, ayaw mo niya, ang pakasama niya, ang mga ginagawa niya, marumalduman. Hindi dapat. Dahil ang Panginoong Hesus, hindi pumunta dito sa lupa para sa mga matutuwid. Pumunta siya para sa mga makasalanan na para sa atin na makasalanan upang haunin tayo sa pagpakasalan. Amen? Upang maligtas tayo ang buhay natin espiritual. Upang makabahagi tayo ng kanyang kaharian sa langit. Kaya ganun din, sipagan natin mag-akay ng kaluluwa. Kapitbahay natin lahat. Tatanggapin na nila niyan o hindi. Wala na tayong pananagutan. Dahil sabi ng Panginoon, maghayo kayo at siya na ang bahala doon sa pinagtaniman natin ng kanyang salita. Ang Diyos na. Huwag na natin alalahanin yun. Basta ang mahalaga, binahagi na natin. Maniwala man siya sa hindi. Wala na tayong sagutin. Ay kung kapitbahay mo lang, paluapin mo siya. Yes, kamusta na? May gawain ngayon, dalo tayo. Ganyan ako sa mga kapitbahay ko. Kaso yung isa nagtrabaho dahil sobra daw hirap na ngayon. Ang laki ng bahay niya, no? Mahirap. Dahil hindi sila marunong magpakapahalaga ng pera hinahawakan. Pag waldas tayo, kahit anong daming pera yan, mawawala yan. Dapat marunong tayo mag-budget sa ating pera. Amen? Malalaki yung binibigay ng mga anak mo dahil may mga trabaho mo. Dahil kung nakawag ng pera, bili dito, bili doon. Walang natitira kain doon, kain dito. Eh walang naiipon. Pagdating ng kahirapan mo lang mabibili. Amen? Dapat maging wise tayo sa mga material na pinakaloob ni Lord sa atin. Amen? Marunong tayo magpahalaga. Kasi hindi madaling maghanap ng pera. Amen? Kaya yun, dapat wala tayong itinatangin. Kahit ano pa man ang pagkansanan, mayroon siya. Tuwa ang Lord mo kapag yung nabahagingan natin at napabago buhay, yung mga masasama o masama, sobrang tuwa ng Panginoon. Maraming angel ang nagbubunyi sa langit. Dahil bagong buhay yung masama niya dahil ibinahagi namin siya ng salita. Amen? Kaya yun,
ba yung tatlo na yan? Subaybayan niyo ba? Ang tinuro ko sa inyo. Ano yung number 1? Masipag. Ang number 2, hindi mapagpunwari ang paglilingkod. At ang number 3, hindi nagtatangi. Amen? Yan ang mga magagandang katangian. Mayroon ang mga anak ng Diyos na tapat o mga lingkod ng Diyos. Amen? At saka yun lang, kung mayroon pa kayong mga katanungan, nandito naman ang dalawang pastor natin, ready sila mag-sagot kung mayroon kayong hindi naunawaan. Naunawaan ba ng lahat? Amen. So, ipikit natin ang ating mga mata at tayo ay mag-pray sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah, hallelujah. Ama namin banal. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat, Lord, sa aming service po, Lord. Na aming binulay-bulay, Lord, at pinag-aralan, Lord. Dalangin ko, Lord Jesus Christ, na mabuhay ito, Lord, sa aming puso, sa aming isipan, Lord. At ito, Lord, ang aming gabay na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat sa tanging pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po sa buhay po ni Sister Marilu. At ngayon naman po dadako tayo sa pasasalamat po sa ating Panginoon. Yun, first honor natin. Bit-bit na Bible yan. Amen. Salamat po, Lord, dahil iniingatan niyo po si Papa sa nakarapin po island po at sa pag-ibig. Amen. Hallelujah. Ano? Dikiting pastor. Salamat po kay Lord kasi pumunta sila dito ng isang araw. Sabi niya, dito na kasi sa Batangas. Kasi sabi niya dati makaabot sa pinapunta dito pero hindi. Pero sana ingat na siya ni Lord doon na parang siya na siya bago siya mag-uwi. Para ingat siya ni Lord palagi. Amen. Yan. Meron pa po. Si Lolo naman. Si Lolo. Mga seniors. Ako rin, magpasalamat sa ating Diyos na buhay sapagkat napakabuti talaga siya sa atin. At bago ko paliwanag kung paano na naging tapat ang Diyos, awitan ko muna ang Panginoon. Amen. Maganda pala siya, hindi siya nagsabi. Kaya kanya sa Praise ah. Magsama ang solo siya. masira ang kanyang boses. Praise ah, para siya. Solo siya.
Amen. Hallelujah. Magandang umaga mga kapatid. Sa ating buhay, naniniwala ba tayo na ang Diyos may magagawa kung tayo tapat sa Kanya? Amen. Amen. Ang katotohanan mga kapatid, nung isang araw, ang aking may bahay may karamdaman. Halos hindi makalakad galing naghatid sa eskwelahan ng aming apo. Yung pag-uwi na, talagang nahirap na lumakad. Ngayon, pagdating ng gabi, sabi niya, aplasan mo na ako ng langis. Hinaplasan ko. Pero bago ko ginamit ang paghaplas ng langis, itinaas ko sa Panginoon, humihiling ako na. Bigyan ng kapangyarihan ang langis nito. Ngunit nung hinaplas ko, pagka umaga, nakalakad, sabi ko, ako na maghatid sa bata. Sabi niya, ako na lang kasi ang sakit, kunti na lang. Sa pangalawang pray ko sa kanya, sabay review ko, tuloy ang nawala. Kaya mabuti talaga ang Diyos, tumutugon talaga ang Panginoon sa oras ng ating pangyayahan. Praise God. Magandang umaga sa ating lahat. Totoo yun. Dahil sabi ko yata ako makapal. Sunday school may gawa akong kaaway. Kasi yung iniinda ko na lang hanggang dito ng sakit. Magang na siya. Alam mo kung buong gabi pastor. Pagising-gising ako, review ko ng review. Matapos ako i-pray. Nireview ko, Lord, kung ano man ang pagkukulang ko, kung ano man ang pagkakasalan ko, Lord, tawarin mo. Hindi ko alam kung saan ito galing, kaya bigla lang. Ganun tayo dapat, dahil yung mga sakit natin, minsan galing yan sa mga kung ano mayroon nagawa tayo. Kahit sabihin mo, walang perfecto sa atin. Dapat marunong tayo lagi maghingi ng kapatawaran sa Lord. Dahil hindi natin nababantayan na kapasalan tayo. Minsan sa katigasan ng ulo natin. Hindi ako binigo ni Lord. Ngayon, wala na talaga kahit konti. Amen? Lord. Kung ganun si Lord, kung sumagot, basta tayo ay mapakumbaba ng ating sarili sa harapan ng Diyos. Huwag tayong magmataas na tayo ay walang mga kasalanan. Mayroon. Kunti man yan o maliit, kasalanan yan sa harapan ng Diyos. Kaya, yun lang, himuling ako ng kapatawaran, tapos nireview ko ng nireview, magdamag yun. Sabayan pa niya. Kaya, napakabuti talaga ni Lord. Hindi siya bingi sa mga anak niya na nanghihingi ng kapatawaran bago mag-pray. Talagang pagkaloob ni Lord sa atin. Kaya, to God be the glory, kaya mabuti talaga ni Lord. Praise God po, and tunay nga po ng ating Panginoon ang siyang dakilang manggagamot sa lahat ng ating mga karamdaman at sa pananampalataya po natin tayo kanyang pinapagaling po talaga sa lahat po ng ating mga nararamdaman po ngayon. Talagang tatawag na po tayo sa pangalan niya, talagang nandun na po agad yung pagalingan. Ngayon naman po ay wala na po ako na pasalamat sa ito. Magpapatuloy po tayo sa gawain at pangungunahan ni Pastor Jerry ang mensahe po. Mula sa ating Panginoon, palakpakan natin si Lord. Good morning po sa mga anak ng Diyos. Sige po, tayo po ay muli na tumayo at wala po tayong sawang anayahan ng banal na presensya ng Panginoon. Tulad po na nakasulat dito sa ating lagi tayong magtiwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil liban na tayo ay paglahan ng Panginoon, wala po tayong kakayahan. Awitin na po natin yung Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you.
Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own special way. Come like a spring in the desert. Come to the withered of song. Lord, let the sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come in thy strength and thy power. Come in thy own tender way. Yan, tawagan po natin yung ating magbabasa. Si Brother Jobert sana, kaso may bit-bit. Pwede kayong magbasa si Brother Jobert? Hindi kaya Brother Jobert. Namiss natin si Brother Jobert lumayo dito sa unahan eh. Hanggang 7. Pakinggan po natin. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at ang bituin, bago ka lambungan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ang lakas ng iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago magungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo siya bago ka mawala ng pandinig, na halos di mo marinig ang ingay na gilingan, ang huni ng mga ibon at ang himig ng awitin. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katakutan mong umakyat sa itaas, bago dumating panahon na hindi ka makalakad na mag-isa, bago puputi ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo lilipat sa palagian nating tahanan at makikitang nag-isaw sa lansangan ng mga nananangis. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa liwanag, ilawang ginto. Babagsak ito at madurugtong. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa lupa ang ating katawang lupa at ang ating espiritu ay magbabalik sa Diyos na may bigay nito. Ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Let us pray. Father God in heaven, salamat Panginoong Diyos, aming Amang sa langit. Salamat po sa mga salita mo, Panginoon, na iyong ipinasulat sa iyong sa Haring Solomon na napaalala sa amin faith and reality, Panginoon. Inyong pagpalain, dakilang Diyos, ang aming pagtitipon. Inyong pagpapalain, Panginoon, ang sisidlan ng iyong mga salita, ang aming mga puso, Lord. Patuloy namin dalangin na inyong
buksan ang puso at isipan ng iyong mga anak sa lugar na ito, Lord, upang ang mga salita mo ay masulat ng maukit ng malalim sa aming mga puso. Ikaw, Panginoon, ang siya pong aming itinataas sa lugar na ito. Ikaw po ang aming pinararangalan. Ikaw po ang aming sinasamba. Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. At amin rin pong ginagamit ang authority na siya pong binigay mo sa iyong mga anak na talian namin ang lumagawa ng kaaway ay hindi makalapit sa lugar na ito, hindi siya makalapit, hindi siya makapag-penetrate, hindi siya makapag-disturb sa bawat isa sa amin in Jesus' name. Kaya Lord, ngayong umaga, maraming salamat sa iyong banal na Espiritu as our great teacher and our comforter today. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. And palakpakan natin si Lord. Isa pa pong mataas na palakpak sa Diyos, kabuhay at makapangyarihang Diyos. Amen. Kumusta po yung mga anak ng Diyos, mga prinsesa at mga prinsipe? Ayan, pakita nyo naman yung mga ngipin ninyo dyan. Kung may ngipin ba? Gumiti naman kayo sa inyong mga kapatid. Ayan, ngitihan nyo naman. Ayan. Good morning po sa lahat. Yan po yung ating pamagat. Pamagat po natin ay face the reality of life with strong faith. Doon po sa binasa ni Brother Jobert, dalawa po yung pinagdidiinan ni Haring Solomon, yung faith. Faith and reality. Alam niyo po yung reality? Sa Tagalog, ano yung reality? Katotohanan or realidad, no? Realidad ng buhay, katotohanan. Nung binasa ko po ito, pinagbulay-bulayan ko kung bakit sinasabi ni Haring Solomon na panahon pa lang ng kabataan pa lang, dapat naalala mo na ang Diyos. Dapat may faith ka na, panahon pa lang ng iyong kabataan. Katulad ni Timber, maliit pa pero meron sumisigol ng faith sa kanya. Si Iman, di ba? Maliliit mga bata pa lang, meron na, may faith na sila. Bakit kaya ang sabi ng salita na ating binasa ng isang napakatalinong tao, sabi niya, alalahanin mo ang Diyos sa panahon na yung kabataan. Bago, sabi doon, bago tumanda, bago dumating yung mga kaguluhan, bago dumating yung kamatayan. Yan, maraming sinabi siya ng the reality of life. Alam niyo po, ito po, meron po itong kinalaman nung Sunday na message nung Sunday. May connection siya doon nung Sunday. Na believe in what God says. Di ba yung topic natin nung Sunday? Believe in what God says. Meron pa rin siyang connection. Ang realidad ng buhay ay isa din po sa malaking kalaban ng ating pananampalataya. Niwala po ba kayo? Yung reality, yung realidad, isa pong napakalaking kaaway ng isang may pananampalataya. Kapag nakatingin ka sa reality, ang faith mo pwedeng mabuwal. Pag hindi ka handa, pag hindi malakas ang faith mo, yung reality is siyang bubuwal sa pananampalataya mo. Amen? Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Corinthians 5:21, sabi niya, I live by faith, not by sight. Nabubuhay siya sa pananampalataya, hindi sa nakikita. Bakit? Yung nakikita kasi, yun yung realidad. Na kung doon ka magpupukos, maaaring yung faith mo ay mabuwan. Kaya sabi ni Haring Solomon, bata pa lang, dapat biro ka ng connection sa Diyos. Bata pa lang, nag-iimba ka na ng pananampalataya. Bata pa lang, kinoconstruct mo na yan, pinatitibay mo na yan ng pinatitibay yung faith mo para pagdating ng realidad ng buhay, handa kang tumanggap at napakatatag mong tao. Amen. Foundation po yan. Bata pa lang, nag-build ka na ng faith.
Hindi yung alanganing oras na. Minsan, yung iba, 50 years na mag-Christian. Mababaw na yung pagkatanim. Minsan. Kaya pagdating na may realidad, madaling mabuhay. Pero nung nag-impact pa lang, bata pa lang hanggang sa pagtanda, matibay na yan. Hindi yan basta-basta. Kahit anong bundol ng realidad ng buhay, hindi siya basta-basta natitibag. Amen? At alam niyo po ba, ang realidad ng buhay ay pwede hong magdudulot sa atin ng kapighatian, kalungkutan, kalumpayan. Tama ba? Ano po yun? Sabi dito ni Haring Solomon, alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng kabataan bago dumating ang puno na ng kaguluhan. Pag magulo ang mundo, ano yung faith mo? Nasisik? Natataranta? Natatakot? Kasi kaguluhan na nangyayari. Di ba? Pag may balita, anak ko, mayroong gira mangyayari. Di ba? Matatakot tayo. Naku, gigirahin tayo ng China. Ay, anong ngayon ang isip mo? Matataranta ka. Eh, isang pindutan lang ng ano nila. Babagsak yung mga missile sa bansang Pilipinas. Di ba? Matatakot yung iba. Instead yung faith ng mag-ibabaw sa'yo, taranta, matatakot. Di ba? Yun yung reality na pwedeng mag-gira anytime kasi nakasulat sa Bible. At ang reality din na isa, yung pagdating mo ng pagtanda. Mayroong tatlong bagay na hindi natin maiwasan sa buhay na dumarating realidad. Una, yung pagtanda. Kung tayo po inuubin ng Diyos na umabot sa pagtanda, talagang darating ka doon. Hindi mo maiwasan na tatanda kahit anong gawin mo. Kahit magluta ka palagi. Magpaulat ka ng paulat ng mukha, tatanda ka pa rin. Iba yung mga mayayaman na kahit sige paulat, ganun pa rin, dito naman lumalaylay. Di ba? Hindi talaga may tatago yung pagtanda, hindi maiwasan. Dahil realidad ng buhay yan eh. Hindi naman sinasabi ni Jesus na kapag kayo naging anak ng Diyos, hindi na kayo tatanda. Hindi naman sinabi. Ang realidad pa na isa ay yung minsan nagkakasakit ka. Wala namang taong hindi nagkakasakit. E ngayon kung may sakit ka, kumusta yung faith mo? Yun yung bumubundol yan sa pananampalataya mo. Pagtanda mo, lalo yung kamatayan, sabi ng mga Ngaral chapter 8 verse 8, sabi doon, ang pagdating ng kamatayan ay katulad ng hangin, hindi mapipigil ng tao. Gayon din ang pagdating ng kamatayan. Reality po yan yung kamatayan. Amen. Na pwede pong pag hindi malakas ang faith mo, pwedeng malaking epekto doon sa pananampalataya mo. Yung realidad ng buhay. For example, matanda ka na. Iba na ugali mo pag matanda ka na. Hindi lang po yun. Bukod sa tampuin, matanda na. Marami na rin magda-down sa'yo. Matanda na yan, amoy lupa. May mga ganon. Mayroon din ganito. Ito reality nangyayari pero marahil sa ating sampahayang Kristiyano ay hindi masyado nangyayari. Kasi ang Kristiyano, ano yan. Pero sa iba maraming nangyayari yan. Nung malakas pa, ang tatay ay provider. Mabango siya sa kayang sambahayan, o sa nanay, o si nanay o si tatay, provider yan. Eh nung tumanda na, hindi na kaya maganap buhay, yung iba sinisipa-sipa na yung nanay at tatay. Walang kwenta, mahihina. Pasaway. Di ba? Eh kung ikaw matanda na, puno ka ng pananampalataya, matibay yung faith mo, hindi basta nawawala. Kasi bata ka pa lang, nag-iba ka na ng pananampalataya para sa hinaharap. Amen? Yung pong iba pag tumanda, kawawa na yung iba eh. Hindi lang nahaharap yung realidad ng buhay. Yung iba nababaliw. Diba? May mga ng pagtanda nila, ganun ang nagiging buhay. Meron nga po akong kilala eh, pero di ko na lang
noong panahon ng kanyang kabataan, lalaki yan eh. Pero marami namang nangyari. Pero nakikita ko, noong panahon ng kanyang kabataan, napakasipag niya magtrabaho. Hanggang siya ay nakapundar ng malaking bahay, paggamit, nakapundar. Ngayon matanda na siya, siyempre nagretiro na. May pension, siguro kunti lang ang income. Yung babae naman yung nagpapalay. Kaso minsan may pinupostong babae, naku, nakakapagod ng buhay. Ako na lang laging sa trabaho, yung iba dyan, wala nang pakinabang. Hindi man papangit tingnan na nung bata ka pa, puro trabaho ka, ikaw ang provider, nung matanda ka na, lalaitin ka na lang. Diba? Diba? Sasabihin yung matanda na, wala nang pakinabang. Kasi samantalang nila inisip, nung bata ka pa, malakas pa, ikaw ang lahat ng provider. Kaya, kapag mahina ang iyong pundasyon, pwede kang magtampo, pwede kang magmumok, pwede kang malungkot, at pwedeng mawala yung faith mo. Kasi sa paligid mo, mayroon nang umaapi sa iyo dahil wala ka ng kakayan, matanda ka na. Wala ka ng silbi, may lupa ka na lang. Ganun po yung mga iba kung tumanaw sa mga matanda. Kaya nga sabi nito, bata pa lang, mag-imbak ka na ng pananampalataya sa Diyos para pagtanda mo, manatili kang matatag. Bakit marami ng pagbabago pagdating ng pagtanda mo? Marami. O pwedeng ikaw na lang dalawa, kayo na lang ni Mr. ni Mrs. sa bahay. Dati masaya kayo, kasi marami kayong mga anak, yung mag-asawa na unti-unti, kayo na lang dalawa na iwan. Matamlay na, malungkot na ang buhay. Yung iba po, hindi na nagpapatuloy sa puwet kasi dinadanas nila yung reality ng buhay. Meron pa akong, ito po true, kasama din po ito mismo sa aking pamilya. Yung aking kuya, yung aming panganay, kalalabas ng mental nung isang araw. Kasi nasa La Union siya, noong panahon ng kanyang kabataan, ito walang faith eh. Noong panahon ng kanyang kabataan, napakasaya niya. Puro inuman, puro siya, kasi gitarista yun, magaling kumanta. Masaya ang buhay niya, puro inuman. Hindi nga halos nagtatrabaho. Ngayon, nung tumanda siya, nakapag-asawa ng Ilocano dyan sa La Union, ngayon, iniwan siya ng asawa niya dahil tamad siya. Nakaupo lang lagi. Iniwan ng asawa dahil nakatuloy yung asawa. Iniwan din yung anak dahil wala kang makain dahil tamad. Ngayon po, nag-depress siya. Ngayon nabaliw. Dahil walang makain, walang nag-asikasong mga anak. Nangulila sa anak at asawa. Siya na lang mag-isa sa bahay. Hanggang nabaliw. Ngayon, nandiyan sa Taguig, kinuha ng aming mga kapatid. Kaya nandyan siya ngayon, ginawa namin ng maliit na bahay para maalagaan ang kuya namin. Na-depress kasi nga, nung tumanda na siya, iniwan na siya ng mahal sa buhay. Kaya po, yung pong mga walang pananampalataya, umahantong po sa matinding kalungkutan pag matanda na. Pero kung ikaw ay mananampalataya, bata ka pa lang, nag-imbak ka na ng pananampalataya, pagdating ng pagtanda mo, kahit anong sitwasyon na natili kang matatag, matibay, dahil ang pananampalataya mo ay napakatibay dahil sinulan mo pa nung bata ka pa. May faith ka na. Handa kang humarap sa anumang sitwasyon ng buhay. Yun po yung isang bagay na mag-imbak habang kaya pa natin. Habang kaya pa natin humakbang patungo sa gawain ng Diyos, habang kaya pa natin gawin para lumakas ang ating spiritual, gawin na natin habang may kaya pa. Dahil dating ang panahon, uupo ka na lang, wala ka nang magawa. Pero naka-imbak na sa sarili mo yung pananampalataya na hindi kayang buwagin ng anumang sitwasyon ng buhay. Amen. Kaya ako po, ang sinasabi ko sa aking sarili, Lord, anumang sitwasyon, anumang mangyari sa hinarap ko, pipiliin ko pa rin sa iyo magtingko. Yung magandang deklarasyon sa sarili natin. Hindi yung pag nandyan na yung sitwasyon, ako, wag muna. Hindi na ako mag-charge. Reality of life, na mamatayan ka. Tama ba yun? Realidad ba yun? Yung pong iba pag namatayan, nababaliw. Namatayan ng asawa, namatayan ng mga anak. At
kasabay nun, yung kanilang pananampalataya ay nawala rin. Hindi na nagpapatuloy. Yung ang iba, hindi nga, di ba, reality ng buhay, kung minsan di mo akalain, yung minahal mo sa, bigla kang iiwan. Nangyayari ba yon? May mga lingkod na Diyos, iniiwan ng partner nila. Eh kung mahina ang pananampalataya, ang nangyari, nawawala na rin sa church yung iba. Realidad po yan, mga kapatid, dapat niyong paghandaan. Pag dumating sa buhay niyo, huwag ninyong hayaan na ang faith ninyo mawala din. Amen? Hindi yung andyan yung sitwasyon, iniwan ka ng partner mo, hindi ka na rin nagsisimba kasi iniwan ka. Hindi ka na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos kasi iniwan ka ng mahal mo. Eh, yun yung realidad na maaaring mangyari. Alam mo, ang sabi ng isang manunulat, ang isa daw na matagumpay na tao ay natiling matagumpay dahil alam niya yung hinaharap. Kaya niyang harapin yung hinaharap. Kaya ganon, advance tayo, kung ano mang dumating sa buhay mo, huwag mong hayaan na ang pananampalataya mo ay tangay. Amen? Minsan makaranas tayo ng kahirapan sa buhay, financially. Reality po yan. Tama ba? Hindi naman sinabi ni Jesus na pag kayo makipag-isa sa akin, wala na kayong maging problema. Hindi po. Sabi nga ng John 16:31 o 33, sabi doon, magkaroon kayo ng kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan po na ang sanlibutan. Sabi niya. So, ibig sabihin, kahit Kristiyano ka, mayroon kang daranasing kapighatian, kalungkutan. Meron ba dito sa atin nakaranasan ng matinding kalungkutan? Minsan nalulungkot ka. Minsan para bang down na down ka, iyak ka ng iyak. Naranasan mo ba yun? Sobrang lungkot, na parang ayaw mo nang mabuhay. Meron ganyan. Yung masyado mong piniptip. Totoo po yan, meron yung kwento niyan, isang lingkod ng Diyos, namatay ang kanyang asawa. Alam mo, halos mabaliw din siya. Ang nangyari, sunod taon, siya rin namatay dahil sobrang depressed. Ito yung nakakaawa, yung 4 nilang anak, naiwan nilang walang nanay, walang tatay. Kasi, pagdating doon sa kalungkutan, yung lingkod ng Diyos na yun, hindi siya handang harapin. Lingkod ng Diyos yung pastor yun, yung pinabasa ko sa isang manunulat. Pastor yun pagdating nung mamatay ang asawa, masyadong diniptip, araw-araw umiyak sa kuntod. Sunod taon, siya na nililipig doon. Masyadong na-depress. Meron pa ako nabasa na isang dakilang mandirigma ng North Africa. Mandirigma sila. Siya ay pangunahin sa mandirigma, siya ay leader. Palagi silang pagtatagumpay sa bawat laban. Bawat puntahan nilang gera o digmaan, nananalo sila. Pero alam mo tumalo sa kanya, yung depression. Bumagsak siya, nabaliw siya, dahil na-depress siya nung mamatay ang kanyang ina. Hindi mo yon? Napakalakas, napakatalinong tao, pero ang kalaban niya lang pala yung sarili niya ang nagpabagsak sa kanya, yung depression. Mga kapatid, ano mang tibay mo sa physical, pag ang depression na sa'yo, isang araw bubuwal ka. Kapag nagpadaig ka, kapag ang faith mo mahina, bagsak ka. Kung hindi punta sa mintan, pupunta ka ng kulungan. Yung iba nag-aamok. Iba-iba ang ng depression. Amen? Kaya tayong mga Kristiyano, ngayon pa lang, tibayan mo na ang buhay mo spiritually. Bakit? Baka ma-encounter mo isang araw, napakabigat ng sitwasyon at ma-depress ka. Hindi mo kayang harapin yung reality ng buhay. Maapektuhan ang faith mo, mawawala ka sa church. Mawawala ka sa paglilingkod. Amen? Napakaraming nangyari na ganyan. Pero may isang mandirigma, ang tumalo sa kanya, ang depression niya, nalungkot ang gusto. Alam mo yung nangyari sa kanya, pinatay siya ng 2 niyang kapatid. Bakit? Nabalaw siya, pinagpatay niya yung mga tao.
Sinunod siya nung, kasi leader siya. Patayin niyo yung mga yan kasi nakita niya nagkakasiyahan sa panahon ng kanyang kalungkutan. Nagalit siya sa mga nagsasaya, pinapatay niya. Nalaman ng magkapatid na gano'n na, hindi na maawat. Sila mismo pumatay. At nagbukay sila, doon nila hinulog sa hinukay. Tinambakan ng putik at mga bato. Mga kapatid, di pumatay dahil sa depression, kalungkutan, dahil sa reality ng buhay. Mga kapatid, ikaw at ako, hindi ka makakaiwas sa realidad. Maaaring magutom ka, makaranas ka ng gutom, kasalatan, sabi ni Paul. Naranasan ko magutom, sabi ni Paul. Naranasan ko mabusog, managana. Pero ang lahat ng ito ay nakayanan ko dahil sa lakas ni Kristo na kaloob sa akin. Amen. Yung lakas ng Diyos na nasa iyo, yan yung magiging matagumpay mo bawat realidad na makaharap mo. Kaso, sa ngayong malakas ka pa, pagpatumpik-tumpik ka, tamad kang dumalo sa gawain, paano titibay yung pananampalataya mo? Kasi pagdala mo doon sa gawain, ang magpapalakas sa iyo pananampalataya, yung salita ng Diyos na magpupuno, magpapatibay sa iyong pananampalataya. Tamad kang dumalo, kuya-kuy ka lang kasi masarap ang buhay. Nung may problema, nagulat ka, na-depress ka, naligaw ka, napasama ka. Karamihang tao ho, nadadala ho sa mental, mga tao wala pananampalataya. Karamihan. Na-depress. Kasi pagharap ng realidad ng buhay. Sabi nga dito, alalahanin mo ang Diyos bago dumating ang mapuno ang kaguluhan. Bago dumating na hindi mo na madama ang matamis na mabuhay. Darating yun na parang ayaw mo nang mabuhay. Wala nang lasa ang mundo para sa'yo. Marami nang umaapi sa'yo, maraming nagda-down sa'yo. At yung sitwasyon mo pa, ang daming nagpapabagsak sa'yo. Pero kung mahina ka, babagsak ka talaga. Kaya nga ngayon palang pinalalahanan tayo, yung reality ng buhay, dapat ang dala-dala natin lagi strong faith. Amen? Matibay yung pananampalataya mo, hindi ka basta-basta nadadaig ng sitwasyon ng realidad. Ang magkasakit, reality po yan. Ang iwan ka ng minamahal mo, maaaring mangyari. Reality po yan. Ngayon, saan ka pupunta pag may nag-iwan sa'yo? Hello? Amen? Bihira po ang mga nagpapatuloy sa Diyos na nawala ng partner sa buhay. Bihira. Yung matatatag. Kahit nawala sila, iniwan sila ng kanyang minamahal, nagpapatuloy sila sa Diyos. Ay yung iba, kunting problema lang, ayaw na mag-judge. Naiwan, ayaw na magpatuloy sa Panginoon, nag-backslide, nag-amok, nagbalik, nag-backslide, namuhay na wala nang pananampalataya. Kasi nadala sa realidad ng buhay. Kaya mga kapatid, ngayon pong ating topic ngayon, ilagay yung natin sa iyong isipan na face the reality of life with strong faith. Anumang oras, pwede tayong atakihin ng realidad ng buhay, dapat ang faith mo hindi nawawala. Amen? Alam niyo po, hindi ko po alam kung alam ninyo na sa Libya, nung isang araw, sabi na ibang balita ay 60,000 ang inanod ng baha. 60,000 sa Libya. Sumabog yung dam at sa kanila umampas ang tubig, pati building mga gusali ng kanilang iba. Sabi naman ng iba, 20,000 yung mga namatay. Sabi naman ng iba, 60 na daw. Meron pa doon sa Morocco, lumindol ng 6 point mahigit, naguhuan ang mga building. Napakaraming buhay na matay. Kaya sabi ko nga, salamat kay Lord dahil dito sa bansang Pilipinas, maraming Kristiyano. Mayroong magsakuna, mga minor lang. Tama? Marami kasi nagpipray dito. Sa iba, mga unbelievers, country, kung atakihin sila, gano'n na lang. Salamat sa Diyos. Minsan, bagyo sa atin, di masyado. Di ba?
Kaya kung tayo maharap sa reality of life, ang faith mo hindi dapat madamay, hindi dapat mawala. Amen? Pangako ng Diyos na tayo, hindi niya tayo iiwanan. At pangako niya rin na hindi tayo mahihiwalay sa kanyang pag-ibig. Liban kapag ikaw nagpasya na humiwalay. Amen ba? Dahil hindi mo binabawi ng Diyos yung tinatawag na freedom o free will. Palaging nasa atin yung freedom o free will na magpasya. Sabi na sa Deuteronomy chapter 30 verse 15, kayo ang pipili, kayo ang magpapasya kung kayo'y magpapatuloy na sumunod sa akin o hindi. Kaya nasa kapasyahan natin na magpatuloy ka pa sa Diyos sa kabila ng sitwasyon mo. Amen? Ikaw yung magpapasya niya, hindi, bahala ka na Lord sa akin, sabay talikod mo. Hindi. Ikaw magpasya na anumang realidad ng buhay na kaharapin mo, magpapatuloy ako sa Diyos. Magpapatuloy ako magpuri, magpapatuloy ako maglingkod. Anumang realidad na aking kinaharap. Amen? Hindi yung susurinder na lang tayo, tatalikod na lang, konting gulo nga. Kunting lang na hindi pagkaunawan sa church, yung iba naglalayasan agad. Diba? Anong faith mayroon doon? Kunting gulo lang, kunting hindi lang pagkaunawan, lalayas na. Kaya ba, saan ang faith mo? Kunti lang gagawin ni Satanas sa church, sa loob ng church, gagawa si Satanas ng kaunti, dala agad tayo. Nagkagulo agad, mag-away-away agad. Dapat, pag inatake tayo ng reality ng buhay, bundulin natin siya ng faith natin. Siya yung mawala sa loob ng church, siya ang mawala. Hindi tayo yung magkanda wala. Amen? Eh, madalas na nangyayari sa church, away-away, alis yung iba, alis yung iba. Bakit? Away. Maliit na bagay na ginawa ang reality ng buhay. Give up. Give up agad. Napakahina ng faith. Kaya nga inalaw ng Diyos minsan yan para matisting tayo eh. Kaya salamat sa Diyos, ang CCMC magpo-4 years na. Amen? Malapit na ulit tayo mag-anniversary. Magpakatibay kayo mga kapatid, mga pastor, mga leaders, mga anak ng Diyos, mga kapatiran. Magpakatibay kayo sa Panginoon. Huwag yung kunting problema, ayawan na. Maghahanap tayo ng ibang church, pagdating doon, may gira din. Baka mas malala pa ang problema ron. Hahanap na naman tayo ng panibagong church, magulo dito. Eh pagdating sa ibang church, magulo na naman, layas na naman. Hanggang dumating na lang si Lord, puro layas. Wala ka permanenteng church. Kaya tayong mananampalataya, malakas ang faith mo, hindi tayo basta-basta nasisira ng reality of life. Amen ba? Last verse before we pray. Romans 8:35. Tingnan niyo pong pangako ng Diyos sa atin. Romans 8:35 hanggang 37. Ito yung pangako niya sa atin na dapat panghawakan natin kapag humarap tayo ng realidad ng buhay. Sabi po ng 8:35, sino ang makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapaghatian? Ang pag-uusik? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ito po ay isang question. Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ito buhay nila ng mga apostol. Sa maghapon, nanganganib ang kanilang buhay. Sabi niya, hindi. Ang lahat ng ito ay kayang-kaya. Kayang-kaya nating mapagtagumpayan sa pamagitan niya na nagmamahal sa atin. Yun daw, kahubaran, yung kagutuman, mga persecution, yung lahat daw ng bagay na mga reality of life, kaya mo daw yan. Hindi na yung makapaghiwalay sa Diyos. Liban pag ikaw ang hiwalay. Amen ba? Kaya mga kapatid, ngayon, pinaalala sa atin mga kapatid, patibayin nyo ng patibayin yung
inyong pananampalataya. Dahil hindi natin maiwasan ang reality of life na may encounter mo yan sa araw-araw na buhay. Dapat matibay ka. Amen? Kaya po, ang Diyos po, hindi po siya interesado sa church na puno ng tao, pero po mga bungkag ang pananampalataya. Marami pong church na punong-puno ng tao, pero po pagdating ng mga reality of life, bumabagsak agad. Kahit po konti lang tayo, pero matitibay ang ating pananampalataya, yan po yung pinalulugod ng Diyos. Amen? Hindi po sa mga ampaw ng pananampalataya na lulugod ng Diyos, hindi sa dami ng bilang. Kahit iilang lang tayo, basta yung pananampalataya natin, napakatibay, hindi kaya arugin ang anumang sitwasyon. Tayo po ay tumayo. Tayo po'y manalangin, mga kapatid, iniyahan ko po kayo na kayo po ay makiusap sa Diyos habang po ako ay umaawit. Maiksi lang po yung ating preaching. Habang tayo umaawit, maaaring kausapin natin si Lord na pagtibayin niya tayo. Ano mang maging sitwasyon, ano mang maging realidad ng buhay na darating, manatili tayong matibay, manatili tayong maglilingkod sa Kanya. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over and light. I will be still, knowing you are God. My grace, my soul, in Christ no peace, in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over and love. I will be still, knowing you are God. Manalangin tayo mga kapatid. Time din po kayo makipag-usap sa Diyos. Bigyan niyo po ng kaunting minuto at time din na makipag-usap sa Diyos. Seryosuhin mo ninyo. Seryosuhin po natin ang ating relasyon sa Diyos. Lalo na ngayon sa panahon ito, napakagulo na. Bagong patumpik-tumpik yung ating pananampalataya. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above
will be still. Know you are God. Pakinggan naming Diyos, tulad ng aming pong mensahe mo ngayon sa amin, Lord, na kami magpakatibay habang may lakas pa upang pagdating ng realidad ng buhay ay kaya namin itong harapin na hindi nasisiraan ang loob, hindi buo pa rin ang aming pananampalataya at hindi nawala ng pag-asa, Panginoon. Patuloy mo igawad sa amin, dakilang Diyos, ang tibay ng pananampalataya na hindi magagapi na anumang kalungkutan, na anumang kabigatian, na anumang maaaring maranasan, kagutuman o anumang aming ma-encounter sa buhay, hindi kami kayang gapiin. Pagkus mangibabaw, Panginoon, aming pananampalataya, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Niwala po kami that you are with us, Panginoon. Lagi kang nasa amin na patuloy na kami pagtagumpayin. Salamat po in Jesus' name. Amen. Alampakan natin ang Lord. Glory to the living God. Maraming salamat po, Pastor Jerry, sa inyong pagbabahagi ng ating banal na salita mula sa Diyos po. Ngayon naman po, dadao po naman tayo sa ating offertory. Tinatawagan ko po si Pastor Edward. Glory to God. Bago tayo kakaloob, kinig po lang tayo sa konting mensahe. Upang mabigyan natin ng diin ang mga bagay natin gagawin sa mga oras na ito. Ngayon nyo lang po marinig ito na gagamitin ko sa pagkakaloob. Basahin ko po sa Hebrew chapter 11, verse 1 to 4. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya ng mga ninuno natin, kinalugdan sila ng Diyos. Dahil sa pananampalataya. Alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, tingnan niyo pabuti. Nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kaysa kay Cain. At dahil sa pananampalataya niya, itinuring niyang siya'y matuwid ng Diyos. Dahil tinanggap ng Diyos ang handog niya. Kaya kahit patay na si Abel, may tinuturo pa rin sa atin sa pamagitan ng pananampalataya niya. Ang ating pagkakaloob, ito ay magmumula sa ating puso na may pananampalataya. Amen? Amen. Ang ating mga kaloob ay ang mga bagay na naniniwala at nananampalataya sa Panginoon ay itong mga bagay na ipagsunod natin sa Kanya. We are giving our best to the Lord. Amen? Binibigay natin ang the best. Maaaring dati nagkakaloob tayo dahil sumusunod lamang. Wag po. Hindi lang po tayo sumusunod. Dahil pagbibigay, bigay na. We are doing this because we have faith in the Lord. May gagawin ng Diyos sa buhay natin sa ating pananampalataya. Pananampalataya sa Kanya sa mga bagay natin hindi nakikita. There is always a surprise from the Lord. If you are doing everything with faith, you are giving the best for the Lord. So tayo manalangin. Amang Diyos sa mga pangyarihan tunay po. Nakikita mo ang aming laman ng aming puso sa mga oras na ito. Na hindi po lamang kami ay nagbibigay o sumusunod lamang. Ngunit we are giving the best because you have faith unto you, O Lord Father God. Naniniwala at nananampalataya kami sa iyo, Panginoon, na mababago mo ang aming buhay, ang aming future, Panginoon. Panginoon, sa mga sitwasyon namin ito, Panginoon, ay panandalian lamang, Panginoon. Ang mga darating ng panahon, ang siyang aming inaasahan, Panginoon, ay kaya mong baguhin, Panginoon, sa pamagitan ng aming pagtitiwala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi lang kami sunuran lamang, Panginoon, pagkus ginagawa namin na may pananampalataya ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Tanggapin mo ang aming mga handog, Panginoon. Our best, our effort, mga pinagpaguran namin, Panginoon. Lord, pinagpuyatan namin, pinagpaguran namin, Panginoon, at binuhusan namin mga lakas, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito,
Tanggapin mo ang mga bagay na kaloob namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito'y the best na binibigay namin sa iyo. Pinupuri ka, dinadakila ka, pinamasalamatan ka, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. At magsabi ng malakas na Amen. Amen. Hallelujah. Maraming salamat po, Pastor Edward. Ngayon po, tinatawagan ko po si Brother Lado para sa ating closing prayer. Hindi tayo po ang lahat. Praise God, hallelujah. Tayo manalangin, mga brother, dahil sapagkat sa ating gawain para sa Panginoon ay tayo nakatapos, Lord, at nagtagumpay kami, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon Jesus, Lord, kami lubos ang papasalamat sa iyo, Diyos, sapagkat, Panginoon Jesus, lubos mo kami iningatan, Lord, habang kami, Lord, bulay-bulay sa iyong banal na salita, O Diyos, Lord, nariyan ikaw, Panginoon Jesus. Ang Holy Spirit mo, O Diyos, ang siyang namamagitan sa aming palagitnaan, Lord, sa umaga ito, O God. Lord, salamat, Panginoon Jesus, at ang aming narinig, Lord, na salita mo, O Diyos, ay pinapanalangin namin, Lord, na ito'y mamuhay sa aming puso, O God, at may isa sa buhay namin, O Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik, sapagkat ito ang iyong nais, Lord, sa bawat isa sa amin. Lord, thank you, God, sa pangalan namin, Diyos na pagkapangyarihan, ang bawat isa na uwi, Lord, ingatan mo kami lahat, O Diyos, at higdat kami magkarating sa bawat pagmamahal. Thank you, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. May meeting tayo, Pastor. Saglit lang. Huwag muna kayo uwi agad ha. Sandali lang na about lang yan sa ano. Ating Thanksgiving. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. This worthy of glory, this worthy of honor, this worthy of power and all of praise. His name is exalted high above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted high above the earth. His glory and honor and praises are His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. This worthy of glory, this worthy of honor, this worthy of power and of praise.
Naniwala po kami, Lord, sa iyong benediksyon, sa iyong paspas, Panginoon, na sa pamagitan ng mga lingkod na daloy sa iyong mga anak, Panginoon, ang aming declaration. We declare, Father God, na about sa amin, magtataglay kami ng kalakasan ng pangangatawan at hindi basta-basta nagkakasakit. Hindi magagalaw ng Diablo ang aming kalusugan. We declare, Panginoon, na bilang mga anak mo, Lord, sapagkat ang iyong paspas ay patuloy na dumadaloy sa aming buhay. At gayon din po, kung may nakita ka po sakit at karamdaman, Panginoon, patuloy mong hiputin at pagalingin. Sapagkat naniwala kami, ikaw ang dakilang aming magkatamo. In Jesus' name, in Jesus' name. Gayon din po, Panginoon, ang aming spiritual, higit sa lahat, ang aming pagkatao, Lord, spiritual, O Diyos, patuloy mong paspasan ito, patuloy pagtibayin, Panginoon, upang ano mga aming makakaharap, ay manatili kami sa iyo, Lord. Gayon din po ang financial needs, material needs ng bawat isa, paspasan mo, dakilang Diyos. Ang aming mga financial, Panginoon, inyong palaguin. Aming mga business, Lord, inyong palaguin. Maging aming mga kita sa paghahanap buhay. Upang sa gayon, Lord, matugunan namin ang pangailangan ng iyong kingdom, ng pangailangan ng iba, at maging sa aming sarili. Father God, paspasan mo ang bawat sa amin lahat ng aspeto ng aming buhay sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Good morning po, everyone. God bless you all. Sige po, magkamayan po tayo. At tayo po ay mag-meeting ng mga kahit 20 minutes lang. Bless you. Tulog na yan ah. Bless.